PBB. PBB house. Grabe, no? Sobrang hindi mo na alam kung anong gagawin mo, kung ano-ano na yung naisip ko para i-content lang. Ay, the struggle is real. Kanina, medyo iniinda ko mga first timers yung noo ko kasi kakaligo ko lang. Eh syempre, kapag nagsishampoo ka, nakapikit ka, di ba? Eh yung shampoo na ginagamit ko, pwede siyang shampoo, pwede rin siyang pangkatawan. So, ayun, pagka-shampoo ko ng ulo ko, tapos sinasabon ko yung katawan ko pababa, bigla ako yumuko, ayun. Umampas sa bakal, sa hawakan, sa banyo yung noo ko. Medyo nahilo ako konti. Alas 4 na ng hapon mga first timers. Ngayon ko pala sisimulan yung vlog natin. Actually, hindi ko pa talaga alam kung anong i-vlog ko today. Bahala na. Meron yan. A day in a life. Ganun ulit, no? Kung ano lang mga ganap-ganap dito sa bahay, ganun lang palagi. Ay, naka. Kamusta mga first timers? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Parang meron na lang yata tayong 1 week. O ano sa tingin nyo? Ma-extend pa tayo, no? Feeling ko. Gustuhin naman natin na matapos na yung quarantine. Pero kung hindi naman safe sa labas, eh wag, 'di ba? Okay lang na mag-extend. Pero sobrang, alam mo 'yun, 'di ba? Naiintindihan niyo ako. Sobrang nakaka-miss na yung paglabas-labas natin. Ultimo ako, hindi ako mahilig sa mall ng mga first timers, pero ngayon gusto kong pumunta ng mall. Or dahil baka may gusto lang akong bilhin. Sobrang nakakabagot talaga. Parang gabi-gabi, alas 3 na yata ako natutulog ng madaling araw. Tapos magigising ako bago mag 10 AM. Tapos from 10 AM to 4 PM wala akong ginawa kundi tumambay lang ako dun sa ano namin, sa grahe. Nakahiga lang ako dun sa tiles, nakikinig ng music, nagpe-Facebook, nag-iisip ko ano yung pwedeng may content sa araw-araw. Ganun lang lagi ang araw-araw natin. Malamang pati kayo, syempre, para lang tayo ng sitwasyon eh. Pero meron yan. Don't skip ads, mga first timers. Ha? Tignan natin kung anong meron today. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang bumagsak yung kamay ng Gundam ko. Hindi ko na siya pwedeng ibalik kasi parang lumuwag na yung kabitan niya dito. Parang kailangan ko na yata siyang i-glue. Pero ayoko munang ikabit kasi nga baka kasi kumalas din agad. Eh, ang hirap assemble nito. Baka mawasak eh. Rap, kumusta? Ano meron? Okay lang. Nakakatawa kasi yung pusa kong si Sandy andito. Parang 3 days na siya nakakulong dyan. Tapos hindi na siya masyado nagpapanik kasi nakakulong siya. Though sanay naman talaga siyang nakakulong. Pero pumayat kasi siya. Kaya ang goal namin ngayon ng kapatid ko, si Sharon, yung mas mahilig talaga sa pusa, is ikulong lang siya dyan. Kain, tulog, pahinga lang gagawin niya hanggang sa tumaba siya. Tapos pag medyo umamo na siya ng konti, dadalhin ko siya sa mall. Ipapag-groom ko siya. Papagupitan, liliguan, lilinisan yung tenga, parang ganun. Para at least maayos na siya. Kasi ngayon, ang dumi na kasi niya. Kasi kung saan-saan siya nagsusuot, magpapataba muna siya dyan. Pining! Okay ka lang dyan ah. Yun nga pala mga first timers, no? Yung napanood nyo kagabi sa amin, yung Pinoy Boy brother. Napagtripan lang. Pero tama yung mga comment nyo dyan sa comment section mga first timers na syempre wala na ako sa ABS at naging editor na ako ng PBB sa matagal na panahon. Sa mga hindi pa nakakaalam, parang siguro 8 years akong nag-edit sa PBB. Maraming season akong inedit. As in, sobrang parang naging buhay ko yung pagiging buhay editor ni Big Brother, na kahit wala na ako sa loob ng bahay ni Kuya at hindi na ako editor ng ABS-CBN, eh sobrang napamahal talaga sa akin yung show na yun. Kaya minsan naisip ko kung dumating man pero minsan naisip ko na siguro kung in time, kung ipatawag ako ni Big Brother para mag-edit sa kanya at magtrabaho ulit ako sa kanya, why not? Parang hindi ko kayang hindian kasi talagang sobrang mahal ko yung PBB. Kaya ang upload natin kagabi, parang tribute ko lang yon sa PBB dahil yun nga, sobrang na-miss ko na. At syempre, sa sitwasyon natin ngayon, 'di ba? Para tayong lahat mga housemates 'di ba? Nasa loob na tayo ng bahay, wala tayong magawa, nababago tayo, kakain lang, tapos gagawin lang natin yung Bigel!
Tapos, ganun lang yung routine natin sa araw-araw, paulit-ulit lang. So parang, sino nakaramdam sa inyo na parang mga housemates din tayo, no? Na hindi tayo makalabas, ganyan lang din. So, kaya feeling ko, kahit hindi ako nakapasok sa loob ng bahay ni Kuya as housemate, parang ganun siguro yung feeling talaga. Nababagot, mas maraming oras sila na may downtime sila na wala silang ginagawa, maliban sa mga task nila. Parang ganun. So, hindi pala ganun kadali yung buhay ng mga housemates kapag sa loob ng bahay. Wala lang, parang pinortray lang natin kung ano talaga yung buhay ng mga housemates sa loob ng PBB house. Kaya ganyan. Sa lahat ng mga nakatrabaho ko sa PBB, sa lahat ng mga boss ko, ayan, sa lahat ng mga nanonood sa akin, ayan, kamusta kayo? Ang dami nag-react sa akin. Kayo mga first timers ha, kapag yung mga ka-chat nitong si Rap Rap, kasi parang lagi ang araw-araw yan, may mga first timers na ka-chat yan, tapos nagpapa-shoutout, na pag piniem kayo nito at hinihingan kayo ng picture ng noo nyo, huwag kayong magsisend kasi pag titripan lang kayo ng mokong na to. Yun yung ginagawa nito oh. Ayun oh, patingin nga ako. Ayun oh, hihingan kayo na rap-rap ng picture ng noo nyo, tapos sesendan niya kayo nito. Yan. Yang okay, negative ka. Wala kang magawa sa buhay, no? Ang gagawin niya, tatakutin ka muna ni Rap-Rap. Sasabihin niya na naginip daw siya kagabi, masama katok ka ng 3 beses sa lamesa nyo o saan man uri ng kahoy na meron dyan sa bahay nyo, tas pasa ka ng picture na kita ang noo at mata mo. Tapos pag nag-send ka sa kanya ng picture na may kita yung noo mo at mata mo, sisendan ka niya nitong o sinendan niya ako, ayun yung reply ko sa kanya. Rap, bago mo gawin sa akin yan, nagsumbong na sa akin yung mga first timer sa akin, nag-PM na sa akin sa ginagawa mo sang napang-trip sa kanila. Oh, ba't may ano ka? O sinakayin ko lang yung trip mo, pare kasi gusto ko lang replyan kita ng ganon. Ayos? Ayos. Ano yung daddy? Namimiss mo na sa labas? Opo, sobra. Ha? Lalo po sa room. Pag natapos itong na-quarantine natin, saan mo gustong pumunta? Saan tayo pupunta? SM and Rob and Greenwich. Greenwich? Bakit favorite mo talaga yung Greenwich, no? Paano po? May pizza po yung kasama. Ayaw mo na yung Jollibee. Ayaw. Kasi dati, ngayon na lang ako bumabawi-bawi sa kanya mga first timers kasi dati, nung alis pa ako sa kanya, hindi ko matagalan yung yung 2 araw. Mga 2 araw, kaya ko pa. Pero pag mga 3 araw ko na nawala sa bahay, lalo na talaga pag lumalabas ako ng Luzon, sobrang namimiss ko to. Kaya may mga moments ako sa hotel na umiyak ako dahil sobrang miss ko yung bayang to. Yun nga lang ang kahirapan. Yun ang mahirap sa part ko. Sa trabaho ko na to mga first timers kasi meron akong naiiwan dito sa bahay. Kaya medyo tinitake ko yung chance na to na naka-quarantine tayo para bumawi dito kay Hana. Kasi pag bumalik na naman yung normal na buhay ko, alis na naman si Daddy. May iwan na naman kita dito palagi. No? Kaya yun yung challenge eh. Yung pagbablog, pagta-travel, kaya kong gawin. Yun lang ang nagpapabigat sa akin pag umaalis talaga ako mga first timers. Yung maiwang ko siya dito na malayo sa kanya. Pero lahat naman ng ginagawa ko naman, syempre, para yun sa kanya. Diba? Diba? Nami-miss mo rin ba si Daddy kapag Apa. umalis ako? Apa. Pero hindi naman sobrang miss. Miss. Miss mo ako. Anong ginagawa mo pag nag-miss ako? TikTok. Oo nga pala mga first timers. May sasabihin lang ako. May mga plano ako mga first timers na inaayos na. Kasi maliban sa travel, pero itong taon na to kapag medyo maganda na talaga ang takbo ng taon na to, may mga pagbabago konti. Hindi naman mawawala yung travel natin kasi yun ang pinaka first love natin. Babiyahe pa rin tayo, pero magkakaroon tayo ng hati-hati. Papasok tayo sa mundo na ginagalawan ko dati. May pinost ako sa Facebook mga first timers, ng mga old videos ng banda ko dati, like 8 to 9 years ago. Natigil lang yung banda na yon after nung music laban namin. Eliminations na noon papuntang semis pero hindi kami nakapasok. So natigil yung banda namin. Pero napag-isip-isip ko na why not, 'di ba? Sayang yung talent natin na iniwan. Andiyan pa rin naman 'yan. Nag-usap-usap kami. Actually si John Engero na lang ang hindi ko pa nakakausap talaga. Pero
yung bassista namin dati na si Jason Reyes. Tapos yung vocalist namin na si Maya, hindi Maya na senyorita, ibang Maya. Nag-usap na kami na yung mga kanta namin dati na ni-record is i-record namin ulit at gagawa kami ng album namin. Siguro mga 5 to 6 songs lang. Hindi ko pa nakakausap talaga si John Engero, pero alam ko naman hindi ako matatanggihan nun kasi kami talaga yung mga unang magkakabanda dati. No? Si John Engero yung drummer ni Mayor TV. Alam mo na yung pagmamahal ko sa music kasi talaga music-minded akong tao. Natigil lang yun nung nagsimula na ako mag-edit sa ABS. Pero yung gigil na pagiging musikero, dyan pa rin. So, yun. Babalik tayo sa pagbabanda ngayong taon. Ayusin ko lang. Kausapin ko lang si John Engero. Alam ko bro, nakikinig ka. Ito yung plano. Magre-record lang tayo na magre-record tulad ng plano natin dati. Walang gig. Hindi mo tayo magigig. Tatapusin lang natin yung album. Yung mga nasulat na kanta ni Maya, nareglohin natin. Tapos, i-record natin. Saka na. Bahala na. Tapos, yung pinakaunang single natin, gagawin natin ng music video. And total, wala naman tayong gagawin talaga ngayon. Puro lang ako kuda dito. Sabi nga ni Will Dasovich, puro satsat. Wala namang ganap. I-room tour ko na lang kayo sa editing ko. Okay, welcome to my editing room. Yan. Bale, ang gagawin natin, itutur ko lang kayo dito sa maliit na editing room ko na kung saan ngayon hindi na siya editing room kasi dati mga first timers hindi ako natutulog dito. Dito lang talaga ako nagtatrabaho and then doon ako natutulog sa kabila. But ngayon kasi nagkaroon ako dito ng sofa bed, so dito na ako natutulog. So total marami naman nagre-request sa inyo na gawin ko yung room tour. Huwag na yung house tour kasi naikot na naman yung loob na ng bahay. Papakita ko lang sa inyo kung anong laman ng kwarto ko. Kung saan dito ako maghapon tumatambay. Dito nangyayari lahat ng editings ko sa loob. After kong bumabiyahe, bibiyahe ako sa wala, dito ako lagi tumatambay. Maliit lang tong kwarto na to. Mukha lang yung malapad kasi malaki yung kuha ng lens. Welcome to my editing room, mga first timers. Okay, yung mga gamit dyan mamaya ko i-explain yan kung ano yung mga yan kasi yan yung mga travel essentials ko pag umaalis ako. Yan yung mga gears na ginagamit ko pag bumabiyahe. Dito ako natutulog. Ito yung editing machine na ginagamit ko. Meron ako dating CPU pero sobrang bagal na so hindi na siya nagagamit talaga. Pagdating naman sa editing, laptop lang ang ginagamit ko dahil nga since bumabiyahe tayo palagi dapat nadadala natin yung pang-edit natin. So ang ginagamit kong laptop mga first timers, sa mga nagtatanong, ang ginagamit kong laptop ay Asus ROG. Pagdating naman sa speakers na ginagamit ko, gumagamit ako ng Altec Lansing. Medyo may katagalan na talaga to, pero parang 2004 kaya to 2005. Nasa akin na to. So hanggang ngayon gumagana pa rin talaga siya at sobrang ganda pa rin ang tunog niya. Merong subwoofer yan dito sa ilalim. Mas preferred ko ang mag-edit ng naririnig ko talaga. Hindi ako nag-headphones. So ito ginagamit ko, wireless keyboard na Logitech. Ganun din, wireless na mouse na Logitech din. Tapos ang ginagamit ko sa editing mga first timers ay itong Avid Media Composer. So ayan, Avid Media Composer. Etong box na to mga first timers, hindi to lagayan ng damit ko. Lagayin to lahat ng mga gamit ko like for example, silipin natin. Wires, chargers, microphone, andyan sa loob yan. Hanggang dito, CDR King, mic ulit, yan, mga lumang power banks na fake na nabili. Sa second level naman, mga kailangan ko sa biyahe o sa vlogging. Hanggang sa ilalim, ito, puro mics din kasi soon magpo-podcast tayo. Ang bala ko, every week magpo-podcast tayo tapos meron tayong mga guest, camera bag, laptop case. Dito naman sa part na to, itong sa divider ko na to, ito yung mga helmets ko na ginagamit. Ito yung pinaka ng helmet ko. Hindi ko na pwedeng sabihin yung pangalan kasi syempre. Pero ito yung pinaka main helmet na ginagamit ko. Itong KYT na to na half face tapos KYT na full face. Tapos ito, kahit sino pwedeng gumamit. Pabango, alcohol, air freshener para mabango yung kwarto, extra lens, yung mga laruan, Superman. Tapos ito yung mga Funko Pops na nabili ko dati, hindi ko naman natuloy kasi wala lang, hindi na ako nakapunta ng Green Hills. Tapos another 50mm lens dito. Puro batteries ng GoPro. Ay hindi, yung ibang batteries pala ng GoPro nakatago pa dun sa cabinet ko. Tapos dito naman,
Kapag nagkakape ako, dyan ako nagluluto ng kape ko habang nag-edit ako dito. Coffee is life tayo eh. Mag ko na pwede maglagay ng mainit or malamig na tubig na tumatagal ng ilang oras talaga. Batteries ng GoPro, batteries ng M3, batteries ng 70D. Ina-arrange ko lang kasi ayoko lang na magulo talaga. May mga gamit ako ditong hindi pa nabubuksan. Meron akong power bank dito na solar. Pwedeng gamitin yan kapag bumabiyahe sa mga bundok. Tripod, habang hindi ko ginagamit, hindi ko sila binubuksan. Dito naman is headphones na Marshall na hindi naman siya original. Nabili ko siya sa Lazada, class A lang. Okay lang, patol lang tayo sa mumurahin. Tripod ko na Joby na malaki na ginagamit ko sa 70D dati. Dahil idol ko si Will Dasovich, gusto kong bumili ng malalaking gamit tulad sa kanya. So, ayan, ang laki ng tripod. Siguro soon in time magagamit ko rin yan. Ayan, lagayan lang ulit ng mga chargers at kung ano-ano pa. Sa ilalim, wala na. Mga gears na lang yan. Eto dito, ito yung ginagamit ko sa pang fishing. Fishing rod ko yan. Ito yung backpack ko na the North Face with matching dangling USB 16 gig. Ito yung ginagamit ko ngayon. Tapos, dito naman tayo. Dito tayo sa cabinet ito. Silipin nyo lang kung anong meron dyan. Yun yung mga helmets ko. Iba dyan may laman pa. Dito, sa ilalim, syempre yung mga gamit ko, mga brief ko yan nandyan. Kung ano, panyo. Ito, hindi na mabuksan kasi sira. Dito, puro gamit lang din. Ito, puro gamit yan ng pang vlog din na pinadala sa akin. So, sobrang daming nakatago dyan na pwedeng gamitin in time. Yan yung mga damit ko. Damit. Dito rin naman, dito nakalagay yung mga, syempre, mga jackets ko, long sleeves ko, hoodies, mga panlamig, pagtaglamig, syempre. Ayan, mga damit. Andito pa yung damit ko, dito pa yung yung jacket ko sa PBB dati. Hanggang ngayon hindi ko masyadong sinusuot kasi syempre mahalaga sa akin yan. Ayoko maluma. Ito yung mga sponsors ng mga damit natin. Mula sa Yamerch, Señoritos. Ito yung mga jersey ng J3D. Ito yung mga riding jackets dito. Gagamitin ko rin yan in time. Señoritos. Tapos dito sa loob, wala lang din. Yan lang. Yun yung ginagamit ko sa motor sa likod. Tapos drums, electric drums. Okay, gawin lang natin na mabilis. Ito, yung mga gears na dito, ito yung ginagamit ko tuwing babiyahe. Ibig sabihin ng gears, yung mga cameras na ginagamit ko. Kung ano mismo, yung laman ng bag na ginagamit ko pag biyahe. As much as possible mga first timers, pag bumabiyahe ako, isang bag lang talaga yung dala ko. Magkakasama na yung gears, tapos mga ibang damit. Etong bag na to, binigay lang sa akin to Nicolas, ni Becoming Filipino, nung galing ako ng CDO. May sentimental value siya sa akin. Ginagamit ko pa rin siya kahit luma na, pero sobrang tibay niyan. Simulan natin. Siyempre yung laptop, dadaling ko yan, di ba, sa biyahe. Ang camera na ginagamit ko is, ito yung GoPro na ginagamit ko. Yan, mahaba yung paan yan. Kita nyo? Tapos meron pa akong isang extra GoPro. Bale, dalawa yan, Hero 7. Itong Hero 7 na itong isa, hindi ko talaga siya masyadong ginagamit kasi ito yung ginagamit kong camera para dito. Yan sa helmet na yan. So, itong camera na talaga na ito ang super last pag. Ito ang lagi kong ginagamit. Kapag bumabiyahe ako, dala ko to 1100D na Canon camera na naka 50mm na lens. Pang photography lang, pang trip ko lang. So, dala ko rin yan. Ito yung M3 ko na mirrorless camera na ginagamit ko rin pang backup. Ito yung secondary cam ko na pwede kong gamitin pag medyo kailangan talaga. Meron ako ditong dalawang hard drives, Seagate 1TB. Itong rockpad na to na speaker to, Bluetooth speaker. Para lang syempre pag nagsa-sound trip tayo sa dagat, gamit ko yan. Tapos, ito yung Marshall na headphones na hindi naman orig. Gusto mo magpahinga o gusto mo mag-sound trip, ito yung ginagamit ko. Ito yung ginagamit kong mic naman, Boya, para dito sa mirrorless na to. Ito yung kinakabit ko dyan pag ito yung ginagamit ko mag-vlog. Yung pinakamahalaga sa lahat, lalo na sa ating nagta-travel, itong drone, ito yung Mavic Pro ko na ginagamit. So, mahalaga to sa biyahe natin para mas ma-enjoy natin yung views ng mga pinupuntahan natin. So ayun lang mga first timers, sana nag-enjoy kayo at natuwa kayo yung mga nagko-comment na gusto nyo ng tour dito sa maliit kong editing room para na rin kayong pumasok dito at nasilip nyo lahat ng mga gamit ko. Yun lang ang ganap natin today. Sana nag-enjoy kayo at sana na-entertain ko kayo. Konting tiis na lang mga first timers, 1 week na lang yata matatapos na yung ECQ natin pero hindi pa tayo sure kung may extend or what. Pero syempre, may extend man yan kasi wala namang ibang dahilan to.
para din sa kabutihan natin, para safe tayo. Magkita ulit tayo sa susunod na vlog natin bukas. Pag-iisipan ko pa kung ano maganda. Pero bahala na. Kaya natin yan. Okay, mag-ingat palagi mga first timers ha. Life is good. God bless you all at laging tatandaan. Mahal ko kayong lahat.